Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alam ninyo, napapansin ko na itong si Basti Duterte, parang willing na din siyang ikanta. Oo. Kung nasaan ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi meron siyang bad joke kay Bato maganda nga na nandun na si Bato para may kasama na ang aking ama. Putang ina mo, kung ako si Bato, isusuka na kitang hayop ka. Hindi magandang biro sa akin yan. Nabibiruin mo ako na okay lang yan, maganda naman na may kasama yung tatay ko sa Dahig na Netherlands. Habang si Bato nagtatago, nilalaban niya ang kanyang sarili, nagiging pugante siya, 'di ba? Mga minamahal, nagtatago sa kung ano mo mang baguan, sa bunker man yan, sa bahay man yan ni Manong Chabit or sa kung ano pa mang lugar dito sa bansang Pilipinas sa Davao, utang ina, nagpapakahirap si Bato na magtago-tago, tapos magjo-joke ka lang na okay lang yan. Parang meron namang kasama yung ama ko. Gago! Anyway, tama din yan, kanta mo baste. Para naman kahit paano meron kang ginawang tama kahit napakadami mong mali. Biruin nyo, sabi ni Baste kanina, kahapon, may sira daw sa pet si PBBM. Putang ina mo kung sabihin ko sa'yo, hayop ka, may chikinini ka. Kasi naka-scarf ka. Sige nga. Putik na. Tingnan nyo, mga minamahal. Tingnan nyo. Kung sakaling ma-aresto si Bato, ito yung biro niya kay Bato de la Rosa. Galing na to sa bibig ni Baste. No sugar coating. Walang mag-sugar coat dito. Galing to lahat sa bibig ni Baste Duterte. Aresto si Senator Bato de la Rosa. May kasama na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. Yan ang biro. Actually, no joke, totoo. May kasama naman talaga si Digong sa Dahig if ever na ma-arrest si Bato. And beside, kung ma-arrest si Bato, kasalanan niya yon. Kasi meron siyang ginawang kasalanan na nung panahon na tayo ay miyembro ng ICC. Pumatay siya ng napakadaming mamamayang Pilipino. Hindi nila nilagay ang kamay nila sa tama. Kumbaga nilagay nila ang sarili nila, kumbaga sila yung batas. Nung panahon ng presidente, itong si former President Duterte. Di ba siya yung chief PNP ng bansang Pilipinas? Siya yung sumunod sa chain of command ni former President Duterte. Tapos ngayon, magtatago siya. Gago, walang ganon. Bato, walang ganon. Isa ka sa mga co-perpetrator na dapat nung November ka pa na-aresto. Kaso, pinigilan ka lang ni Boying. Dapat si Boying makasungan din to Oo. Kasi si Boying yung naglabas ng interpretasyon na, may warrant ka na, magtago ka na. In-announce early. Di ba? Nyeta kayo. Continue. Davao City Mayor Baste Duterte ngayong itinuturing ng pugante at armado ang senador. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon. Hindi ako kakilapin. It's a bad joke. It's a bad joke. Yan ang bad joke ni Davao City Mayor Baste Duterte sakaling maaresto na ng International Criminal Court ang kanyang kaalyadong si Senator Bato de la Rosa. Sinabi yan ni Baste kasunod ng mga pambabatikos niya sa gobyerno sa inilunsad na Rage Coalition para sa Mindanao sa Davao City kahapon. Tingnan yung nangyari sa Senate. Nagpakukan. Gusto na naman nila kunin si Bato ipadala doon sa ICC. Gago, bakit hindi kukunin si Bato? May karapatan naman ata tayo. Kay Bato de la Rosa, na ipadala siya doon. Ano? Magpapatay-patay ng napakadaming Pilipino, tapos pananagutan ayaw? Patayan, gusto, pananagutan ayaw? Ay, walang ganon. Kung tatay mo nga nahuli, dapat si Bato din. Diba? Na isa sa mga nag-activate, gumawa ng pagpatay na yan. Kung nagawa nga yan, mga minamahal, ni former President Duterte at nahuli, dapat ganun din si Bato. Gets ninyo? Si Bato yung napakadaming kasalanan dito. Bukod kay former President Duterte na siya yung may tinatawag na chain of command, si Bato sumunod, siya yung nag-execute, lahat sila para-parehas mga co-perpetrator at dapat mahuli. Kasi according sa ating Rome Statute, nung panahon na tayo ay miyembro pa, yun lamang yung iniimbestigahan At kasama sa iniimbestigahan si Bato. Ngayon, kung wala kang kasalanan, bakit si Bato de la Rosa magtatago? Gets? Wala naman palang warrant. Diba? Kayo nagsasabi, walang warrant si Bato. Wala naman palang warrant. So, bakit kailangan magtago ni Bato? Gets niyo?
Si Bato kasi, bukod sa itinuturing ng pugante, ayon pa sa NBI, pinaniniwala ang armado at delikado. Ang presumption namin lahat, Armado at delikado kasi dati siyang chief PNP, meron siyang alam. Besides, tinatago daw to ng INC. Yan ang sabi ni Pebbles Talaquera. INC daw po ang nagtatago kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Totoo ba yon? Tayo lamang po ay nagtatanong. Hindi tayo nagdadrag ng kung ano mang reliyon dito. Pero according kay Pebbles Talaquera, nasa Central INC ba yon? Si Bato de la Rosa nagtatago. Which is napakahirap pasukin yan ng mga kapulisan kung totoo man na sa INC nagtatago sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayon, I get the point kung bakit nasabi ng NBI yun. Kasi si Bato de la Rosa, dating chief PNP. Kung si Bongo yun, hindi sasabihin nyo ng NBI na threat or armado itong si Bato kasi si Bongo, ano sa kanila si Bongo lilipad lang yun ng ibang bansa, magtatago lang yun sa China, pero si Bato may kakayahan talagang magtago ng pasikot-sikot dito sa bansang Pilipinas, ganun yon. Kasi nyo? isa armado yan. It's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya i-track or hahanapin. Pero ang kampo ni Bato, kinall out si Matibag. Sa pahayag ni Attorney Israelito Torion, wala raw makatotohanang basihan para ituring na armed and dangerous ang senador. Muli rin itong iginiit na walang nilabag na batas si Bato. Dagdag pa ni Torion, wala ring inilalabas na warrant of arrest ang local court, kaya hindi pwedeng ipatupad ang arrest warrant mula sa ICC. Yan ay kahit pa mismo Wala daw bang nilabas ang local court. Anong pakialam ng Supreme Court dyan? ICC nga, through Interpol. Pukin-ina ninyo, nagsusugarcoat pa kayo dyan. Hindi nyo na lang ilabas. Hayop ka toon. Department of Justice na ang nag-utos na ipatupad na ang arrest warrant mula sa ICC laban sa senador. Naghain naman ang motion for reconsideration ng kampo ni Bato kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order o TRO. Hindi pa ba sapat yung pagbasura ng Supreme Court sa TRO ni Bato? Tanong lang hindi pa ba yun sapat sa inyo? Pukin-ina ninyo. Sarap din yung pagkakaltungan. Naturing ang abogado pero binabaluktot yung batas. Laban sa ICC warrant of arrest. We already filed a manifestation, yesterday at around 2 o'clock in the afternoon, informing the Supreme Court, and that on Monday, we will await the written order of the Supreme Court, and we will file a motion for reconsideration. Sa ngayon, nag-deploy na ng tracker teams ang NBI para hanapin at arestuhin ang senador. Posible rin daw managot sa batas ang sino mang tutulong para matakasan ni Bato ang kanyang arrest warrant. It is Senator Padilla himself who confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar. I think he's a responsible senator, responsible citizen na alam na niya na ngayon na dapat managot sa batas. Base sa CCTV at sa investigasyon, pinasakay ni Senator Robin Padilla si Bato palabas ng Senate premises, madaling Hindi niya na kayang i-deny yun eh. Yun lang yung punto dyan. Hindi naman kayang i-deny ni Bato yan. Ay, ni Robin yan. Kasi nasa CCTV na. Anyway, mga minamahal, tigil-tigilan mo kami. Baste! Tigil-tigilan mo kami, nabibisit kayo. Please, bigyan nyo naman ng peace of mind na bansang Pilipinas. Malala na yung nangyayari sa akin, sa atin, dumadagdag pa kayo. Diba? Sarap mong batukan, punyeta ka. Diba? Yung pa-epek-epek ninyo. Nako, Barbie, kulang ka lang sa tulog. Kulang ka lang sa tulog, Barbie. Yun, mga minamahal. Yun. Diba? Kulang ka lang sa tulog. Anyway, mga minamahal. Diyos ko. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.